Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa gitnang silangan ng ating tinututukan ngayon. Nagbanta ang Iran sa mga karatig bansa nito sa rehiyon ng Gulf na ang anumang panibagong pag-atake ng Estados Unidos sa kanilang teritoryo ay magdudulot ng matinding pagganti laban sa mahahalagang infrastruktura ng enerhiya sa buong rehiyon. Ang seryosong babalang ito ay naglalayong ipakita ang posibleng laki ng pinsalang maidudulot ng anumang aksyong militar ng Washington at ng mga kaalyado nito. Ayon sa mga ulat mula sa 5 magkakaibang mapagkukunan, ang matinding babalang ito ay ipinarating ng Tehran sa pamamagitan ng mabilis at sunod-sunod na pakikipag-ugnayang diplomatiko sa matataas na opisyal. Nangyari ito matapos magbanta si Pangulong Donald Trump noong Hulyo 28 na sasalakayin ang mga pasilidad ng enerhiya at iba pang infrastruktura ng Iran. Sinisikap ng Tehran na gamitin ang takot sa malawakang pinsala upang mapigilan ang banta ng digmaan. Bilang bahagi ng mga hakbang na diplomatiko, direktang nakipag-usap si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa kanyang mga katapat sa Saudi Arabia, Turkey at Qatar, pati na rin sa pinuno ng hukbo ng Pakistan. Ang mga sensitibong pag-uusap na ito ay siniwalat sa kondisyong hindi papangalanan ng mga opisyal dahil sa labis na kasalanan ng sitwasyon na maaaring magdulot ng matinding reaksyon sa pandaigdigang merkado. Sa mga naturang talakayan, mariing hinimok ni Foreign Minister Araghchi ang mga kaalyado ng Washington sa Gulf na gamitin ang kanilang malakas na impluwensiya kay Trump upang mapigilan ang anumang planong panibagong pag-atake. Nagbabala siya na ang bawat pag-atake sa Iran ay tutugunan ng mabilis na pagganti laban sa mga pag-aari ng Amerika at mga pasilidad ng enerhiya na matatagpuan sa buong rehiyon ng Gulf. Naging pare-pareho at walang pagbabago ang mensahe ng Iran sa bawat pakikipag-usap nito sa mga pinuno ng rehiyon. Ayon sa isang mataas na diplomat, sinabi ng Tehran na handa silang lumaban at gumanti sa pinakamabagsik na paraan. Gayunman, binigyang diin pa rin nila na ang paghahanap ng diplomatikong solusyon ang nananatiling pinakamahusay na landas upang maiwasan ang malawakang pagkawasak at destabilisasyon sa buong rehiyon. Napakalinaw ng babala ng Iran at wala itong anumang pag-aalinlangan kung puntiryahin ng Amerika ang aming mga infrastruktura. Tutugon kami sa pamamagitan ng pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya sa Gulf at iba pang estratehikong target sa rehiyon, ayon sa pahayag ng isang mapagkukunan mula sa Gulf. Ang ganitong deklarasyon ay nagdulot ng malaking pangamba sa mga bansang umaasa sa katatagan ng supply ng langis. Ipinapakita ng mga diplomatikong maniobrang ito kung paano ginagamit ng Iran ang banta ng malawakang pagkawasak sa rehiyon bilang mabisang sandata laban sa mga planong pag-atake ng Estados Unidos. Ang estratehiyang ito ay naglalayong ilagay ang mga bansa sa Gulf na may mga base militar ng Estados Unidos at lubos na umaasa sa pagluluwas ng langis sa isang napakahirap at mapanganib na posisyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Dahil sa matinding panganib na ito, mabilis na kumilos si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Direktang nakipag-usap ang Crown Prince kay Trump upang himukin siyang ipagpaliban muna ang anumang aksyong militar. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagbabalik sa negosasyon upang makamit ang tigil putukan at maisulong ang isang diplomatikong kasunduan na magpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Bagamat ang babalang ito ay nilaan para sa lahat ng bansa sa Gulf, pangunahin itong ipinarating ng Iran sa pamamagitan ng Saudi Arabia at Qatar. Mahalagang tandaan na sa mga nakalipas na taon, sinikap ng Iran na ayusin at muling patatagin ang relasyon nito sa mga karatig bansa sa Gulf, kabilang ang dati nitong mahigpit na karibal sa rehiyon, ang pamahalaan ng Saudi Arabia. Ang mga bansang tulad ng Qatar, Oman at Saudi Arabia ay nagkakaisa ngayon sa paghimok sa Washington na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa Tehran upang maiwasan ang panibagong armadong tunggalian. Ito ay matapos magbabala ang mga opisyal ng Iran na ang isa pang serya ng mga pag-atake mula sa Estados Unidos ay maaaring magdulot ng malaking sakuna at literal na gawing isang naglalagablab na apoy ang buong rehiyon. Noong 2 ng Agosto, nagbigay ng pahayag si Trump kung saan sinabi niyang sumasang-ayon siyang kanselahin ang nakaplanong pag-atake sa Iran, ngunit may kaakibat itong mahigpit na kondisyon. Kailangang mabilis na makabuo at magkasundo ang magkabilang panig sa isang bagong kasunduan. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng pagnanais ng Washington na makakuha ng konkretong konsesyon mula sa Tehran bago tuluyang humupa ang tensisyon.
Sa kabila ng paghimok sa diplomasya, nilinaw din ng Saudi Arabia na handa nitong ipagtanggol ang sarili laban sa anumang banta. Ayon sa mga ulat, nagbabala ang Riyadh na ang anumang direktang pag-atake sa kanilang teritoryo ay haharapin ng mabilis at matinding tugong militar. Ipinapakita nito na habang bukas sila sa kapayapaan, hindi sila magdadalawang isip na gamitin ang kanilang lakas kung kinakailangan. Ayon sa pagsusuri ni Ali Shihabi, isang kilalang Saudi analyst na malapit sa Royal Court, naniniwala ang kaharian na hindi makakamit ng karagdagang militarisasyon ang ninanais na resulta. Ang kanilang opisyal na pananaw ay ang kombinasyon ng proporsyonal na tugong militar at patuloy na panggigipit sa Iran sa Strait of Hormuz ang nag-aalok ng pinakamabisang praktikal na landas tungo sa isang kasunduan. Sa kabilang banda, patuloy na hinihiling ng pamunuan ng Iran na tuluyang isara ang lahat ng base militar ng Estados Unidos sa rehiyon ng Gulf. Bukod dito, nanawagan din sila sa mga bansang Arabo na ihinto ang pagbabahagi ng impormasyon sa paniktik sa Washington. Naniniwala ang Tehran na ginagamit ng militar ng Estados Unidos ang mga impormasyong ito upang mapadali at matagumpay na maisagawa ang mga pag-atake laban sa Iran. Detalyadong inilatag ng isang opisyal ng Iran ang saklaw ng kanilang babala. Kung sakaling makaranas ng pinsala ang kanilang bansa, hindi lamang mga pasilidad ng langis ang kanilang pupuntiryahin, kundi pati na rin ang mga refinery, sistema ng kuryente, infrastruktura ng tubig, mga network ng transportasyon at mga oil field sa buong Gulf. Ang ganitong banta ay naglalayong paralisahin ang buong ekonomiya ng rehiyon. Patuloy na nagbabanta ang kaaway laban sa aming mga infrastruktura. Kung makaranas ng pinsala ang Iran, magdudulot kami ng mas malaking pinsala bilang pagganti sa kanila, pahayag ng isang opisyal ng Iran. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Tehran na huwag magpaapi at gamitin ang lahat ng kakayahang militar nito upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa laban sa anumang panlabas na banta. Idinagdag pa ng opisyal na sariwa pa sa alaala ng lahat ang naganap na pag-atake noong Setyembre 2011 sa mga pasilidad ng Aramco sa Saudi Arabia, partikular sa Abqaiq at Khurais. Ang pag-ataking iyon, na isinagawa gamit ang mga drone at missile, ay pansamantalang nagpabagsak sa mahigit kalahati ng produksisyon ng krudo ng kaharian. Inilantad nito ang matinding kahinaan ng mga pasilidad ng enerhiya sa Gulf. Sa pamamagitan ng pagbabanta sa mga infrastrukturang kritikal sa ekonomiya ng Gulf, sinusubukan ng Tehran na kumbinsihin ng Washington at ang mga Arabong kasosyo nito na ang isa pang pag-atake sa Iran ay magdudulot ng hindi katanggap-tanggap na pinsalang pang-ekonomiya at estratehiko. Ang taktikang ito ay naglalayong pilitin ang mga pinuno ng rehiyon na harangan ang anumang agresibong plano ng Estados Unidos. Mula sa pananaw ng Tehran na haharap ngayon si Trump sa dalawang mahirap na pagpipilian, palalimin ng isang labanan na maaaring sumira sa pandaigdigang supply ng langis at magdulot ng krisis sa ekonomiya ng mundo o tanggapin ang isang diplomatikong kasunduang hindi ganap na pabor sa Amerika. Ang suliraning ito ang nagiging pinakamalakas na alas ng Iran upang mapanatili ang posisyon nito. Ayon sa isang mataas na diplomat sa rehiyon, isa sa mga pangunahing hadlang sa pag-abot sa isang kasunduan ang pag-aalangan ng Washington na hayaang magmukhang nagwagi ang Tehran sa labanang ito. Nais ng Estados Unidos na makakuha ng isang bagay na maaari nitong ipakita bilang malinaw na patunay ng tagumpay. Isang napakalaking alarma sa seguridad ang yumanig sa buong Alemanya matapos matuklasan ang isang drone na may dalang pampasabog malapit sa isang Ukrainian transport aircraft sa Leipzig-Halle Airport. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng agarang pagkaantala at takot sa buong rehiyon habang patuloy ang tensyon sa Europa. Agad nating tututukan ang mga detalye ng seryosong banta na ito na direktang nakaapekto sa operasyong militar at sibil sa bansa. Ayon sa ulat mula sa mga awtoridad ng Alemanya, ang paliparan ng Leipzig-Halle ay sumailalim sa isang mahigpit na lockdown na tumagal ng ilang oras. Ang hakbang na ito ay ipinatupad upang masiguro ang kaligtasan ng mga tauhan at maiwasan ang anumang malubhang pinsala sa mga ari-arian at infrastruktura. Ang mabilis na pagtugon ng mga pulis ay nagpapakita ng mataas na antas ng kahandaan laban sa mga ganitong uri ng modernong banta. Ang natuklasang drone ay hindi lamang isang karaniwang kagamitan, kundi isang mapanganib na suicide drone na may kargang aktibong pampasabog. Natagpuan ito sa mismong tabi ng isang dambuhalang eroplanong An-124 ng Ukraine na kasalukuyang nakaparada sa runway. Ang posisyon ng drone ay nagpapahiwatig na may tiyak na target ang pag-atake na naglalayong sirain ang mahalagang transportasyon ng Ukraine sa labas ng kanilang bansa.
Upang harapin ang matinding panganib, agad na ipinadala ng mga otoridad ang isang dalubhasang robot para sa pag-disarm ng bomba. Sa pamamagitan ng advanced na teknolohiya, matagumpay na na-neutralize at winasak ang pampasabog na dala ng drone nang walang nasaktan. Ang operasyong ito ay nangailangan ng labis na pag-iingat dahil sa pagiging komplikado ng mekanismo ng sumasabog na kagamitan na ginamit sa insidente. Dahil sa banta ng pagsabog, lahat ng mga papasok na flight sa Leipzig-Halle Airport ay napilitang lumihis ng ruta sa loob ng maraming oras. Maraming pasahero at cargo flights ang naapektuhan na nagdulot ng malaking kalituhan sa schedule ng transportasyon sa himpapawid. Ang desisyong ito ay kinailangan upang matiyak na walang sibilyan ang malalagay sa panganib habang isinasagawa ang mapanganib na operasyon ng pag-disarm. Sa gitna ng kaguluhan, iniulat ng pahayagang build na isang cargo plane ng kumpanyang DHL ang nakaranas din ng matinding panganib. Kinailangan nitong kanselahin ang paglapag at mabilis na lumipad paitaas dahil sa babala sa paliparan. Ngunit sa taas na 400 metro at may 6 na kilometro ang layo mula sa runway, ang eroplano ay bumangga sa isang hindi pa natutukoy na lumilipad na bagay sa himpapawid. Sa kabutihang palad, ang eroplano ng DHL ay ligtas na nakalapag sa lungsod ng Hanover matapos ang insidente. Ayon sa ulat ng pulisya ng Alemanya, nagtamo lamang ng bahagyang pinsala ang sasakyang panghimpapawid at walang naiulat na nasugatan sa mga tripulante. Patuloy na sinusuri ng mga eksperto ang pinsala upang matukoy kung ang nakabangga nito ay isa ring drone na may kaugnayan sa naunang natuklasang pampasabog. Nagpahayag ng matinding pagkabahala si Federal Interior Minister Alexander Dobrin tungkol sa seryeng ito ng mga pangyayari. Ayon sa kanya, ang insidente ay nagpapakita ng isang bagong antas ng panganib na hindi dapat baliwalain ng pamahalaan. Ang paggagamit ng mga sopistikadong drone sa mga sensitibong lugar tulad ng paliparan ay isang malinaw na hamon sa pambansang seguridad ng Alemanya at ng buong alyansa. Binigyang diin pa ng opisyal na ang teknolohiyang ginamit sa drone ay hindi gawa ng mga karaniwang amateur o hobbyist lamang. Ayon sa kanyang pagsusuri, ito ay nagpapakita ng isang profesional at organisadong operasyon na bahagi ng tinatawag na hybrid threat scenario. Ang ganitong uri ng banta ay gumagamit ng iba't ibang pamamaraan upang maghasik ng takot, manggulo ng ekonomiya at sumubok sa depensa ng bansa. Sa kasalukuyan, hindi pa formal na tinutukoy ng mga otoridad ng Alemanya ang pinagmulan ng mga drone na ito. Ayon kay Dobrindt, lahat ng mga haka-haka tungkol sa uri ng pampasabog, istruktura ng drone at kung sino ang nasa likod nito ay kasalukuyan pang sumasailalim sa masusing investigasyon. Walang kinikilingang anggulo ang pulisya habang kinokolekta ang lahat ng pisikal na ebidensya mula sa pinangyarihan. Gayunpaman, hindi isinasantabi ng pamahalaan ang posibilidad na ang insidenteng ito ay may direktang kinalaman sa mga dayuhang puwersa. Ang pag-atake sa isang Ukrainian asset sa loob ng teritoryo ng Alemanya ay may malalim na implikasyong geopolitical. Ang mga detektive ay nakikipagtulungan na sa mga internasyonal na ahensya ng paniktik upang malaman kung may sabotahe bang nagaganap mula sa labas ng bansa. Matapos ang ilang oras ng matinding tensyon, unti-unti nang ibinalik ang normal na operasyon sa hilagang bahagi ng runway ng Leipzig-Halle Airport. Habang nagpapatuloy ang normal na biyahe doon, ang timog na bahagi naman ay nananatiling sarado sa publiko. Dito kasalukuyang naghahanap ng mga karagdagang pahiwatig at piraso ng drone ang mga forensic investigator upang mabuo ang buong larawan ng planong pag-atake na ito. Sa panig ng pamahalaan ng Ukraine, mabilis at direktang nagpahayag ng kanyang reaksyon si Ambassador Oleksiy Mykhiv sa pamamagitan ng pagturo sa bansang Russia. Tahasan niyang sinabi na ang Moscow ang utak sa likod ng mapanganib na sabotaheng ito upang pahinain ang suporta ng Alemanya sa Ukraine. Ayon sa kanya, ang pag-atake sa kanilang transport aircraft ay bahagi ng mas malawak na agresyon ng Russia sa buong Europa. Sa kabilang banda, nananatiling tahimik ang pamahalaan ng Russia at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag hinggil sa mga seryosong akusasyong ito. Madalas na itinatanggi ng Moscow ang anumang kinalaman sa mga katulad na insidente ng sabotahe sa Europa na tinatawag nilang mga walang basehang paratang. Ang kawalan ng tugon ay lalong nagpapatindi sa hinala ng mga analyst sa tunay na motibo sa likod ng drone. Mahalagang maunawaan na ang Leipzig-Halle Airport ay hindi lamang isang ordinaryong paliparan para sa mga sibilyan. Ito ay may napakahalagang papel sa network ng transportasyon ng mga kagamitang militar para sa hukbong sandatahan ng Alemanya at mga kaalyado nito sa NATO. Dahil dito, ang anumang pag-atake o pagkaantala sa operasyon nito ay direktang nakaaapekto sa seguridad at kahandaan ng buong alyansa.
Bukod dito, ang sikat na Antonov Airlines ng Ukraine ay nagtatag din ng kanilang pansamantalang himpilan sa paliparang ito mula nang magsimula ang digmaan. Ang kanilang mga dambuhalang eroplano tulad ng An-124 ay ginagamit sa pagdadala ng mga kritikal na supply. Ang presensya ng mga estratehikong eroplanong ito sa Leipzig-Halle ang siyang dahilan kung bakit naging pangunahing target ng paninira ang lugar. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinarap ng paliparan ng ganitong uri ng banta sa seguridad. Noong Hulyo ng taong 2024, isang kargamento ang biglang nag-apoy sa pasilidad ng DHL bago pa man ito mailagay sa eroplano. Ang mabilis na pagkalat ng apoy ay nagdulot ng malaking alarma at nagbunsod ng mas malalim na pagsisiyasat mula sa mga lokal na autoridad at eksperto sa seguridad. Ang mga ahensya ng seguridad ng Alemanya ay opisyal na nagpahayag na ang sunog noong Hulyo ay bahagi ng isang planong sabotahe. May malakas silang hinala na may kinalaman ng mga ahente ng Russia sa pagpapadala ng mga mapanganib na kargamento upang lumikha ng pinsala. Ang serye ng mga insidenteng ito ay nagpapakita ng isang pattern ng patuloy na panghihimasok na naglalayong guluhin ang lohistika ng Europa. Ang mga eksperto sa geopolitical ay nagbabala na ang Europa ay kasalukuyang nahaharap sa isang mas malawak na digmaang hybrid. Ang paggamit ng mga drone, sabotahe sa mga kargamento at cyber attacks ay mga pamamaraang ginagamit upang magdulot ng kalituhan nang hindi nagpapasimula ng direktang digmaan. Ang insidente sa Leipzig-Halle ay isa lamang patunay na ang labanan ay lumalagpas na sa pisikal na hangganan. Sa pagtatapos, ang pangyayaring ito ay nagiiwan ng malaking hamon sa seguridad ng Alemanya at ng buong NATO. Habang patuloy ang investigasyon, inaasahang mas hihigpitan pa ang seguridad sa mga paliparan at mga estratehikong pasilidad sa buong bansa. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na ulat upang ihatid sa inyo ang pinakabagong balita rito sa Balita Pandaigdig. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.